PNP CIDG na arestuhin si Senator Rodante Marcoleta. Aresto na ng Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta kaugnayan ng kasong plunder. Narito ang express report. Na-corner na po ng mga autoridad, pinagtulong-tulungan na itong pag-aresto, paghuli, pagdakip kay Boy Coriente Marcoleta. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, heto na ang matinding sinapit ni Boy Coriente Marcoleta. Kasabay ho ng pagsampa sa kanya ng kasong plunder diyan po sa Sandigan Bayan. Na-corner na ho ng mga kinauukulan. Kaibigan, isang like sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Pwede rin po kayong mag-share ng video na ito. Eto, mga kaibigan, ng latest update tungkol ho sa tunay na kalagayan ng pag-aresto ho, paghuli, pagdakip upang ikulong itong si Boy Coriente Marcoleta. Na-corner na ho, mga kaibigan, pinagtulong-tulungan. Nandiyan po ang PNP, nandiyan po ang NBI tungkol dito sa kaso na plunder, walang piyansa ni Boy Coriente Marcoleta. Nako, ayari na ho. Gusto ko munang kunin ng inyong panig. Kayo ho ba ay pabor na ikulong sa riyas na bakal itong si Boy Coriente Marcoleta? Any reaction sa comment section po. Inaanyayahan ko kayong magbigay ng anumang public opinion. Heto, naku, ang dami ho. Ang dami nitong mga nakahanay na iba pa na lalabasan ng arrest warrant. Mayroon po silang kaso din na kasong plunder na malapit na rin po yung iba na isampa sa Sandigan Bayan. Kilalang-kilala nyo ho yan, mga kaibigan. Nandiyan po ang pangalang Escudero, nandiyan po ang pangalang Villanueva, nandiyan din po naman ang pangalan ni Bongo na kukunin ng ICC, nandiyan din po ang pangalan ni Robin Padilla na lalabasan din po ito ng arrest warrant tungkol dito sa pagtakas kay Bato de la Rosa. Ibang kaso naman ho yun. At marami pang iba, mga kaibigan. Pinadaanan ko lang po ng kaunti yun para sa yung iba na aking bagong subscribers ay para sa lubos nyo kumpang unawa. Ito po ang bigyan natin ng highlight kay Boy Coriente Marcoleta. Ang latest update tungkol po dito sa pag-aresto po sa kanya. Bibigyan ko po kayo ng complete details, mga kaibigan. Shoutout po sa lahat. Ito na po. Nako, ay umaatikabo na action, matinding action ng mga kinaukulan. Nako, ito. Naka-alerto na ang mga otoridad sakaling ipa-aresto na ng Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta kaugnayan ng kasong plunder. Narito ang express report ni Gio Robles. Oras na maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan. Handa na raw ang PNP CIDG na arestuhin si Senator Rodante Marcoleta kaugnayan ng kasong plunder o pandarambong na isinampa ng Ombudsman sa Senador. Rest assured, again, I saw the statement made by the CIDG through the NCR chief ng CIDG. The PNP stands ready to execute any lawful order from the court. Pero kung mataon daw na nasa Senate premises si Marcoleta, makikipag-ugnayan daw muna ang PNP sa Senado bago sa arestuhin. Una nang sinabi ni Marcoleta na handa siyang makulong. Nakahanda po akong magpakulong. Ano daw? Kung kinakailangang ma-arresto po ako, wala pong problema. 3 counts ng plunder ang isinampa laban kay Marcoleta. Bukod pa yan sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official mula sa pribadong individual.
Nag-ugat ang mga kaso sa 75 million pesos na campaign donation na tinanggap ng senador noong 2025 elections. Batay sa donors tax returns, 30 million pesos. Ayan mga kaibigan, buhat sa News 5, maliwanag po mga mahal kong taga-subaybay na nakahanda na, naka-alerto na po ang mga kinaukulan. Nandyan din po ang PNP. Nagpahayag po sila na sila po ay naka-alerto na dito po sa usapin na pag-aresto kay Boy Corriente Marcoleta. At nagpahayag din ho ang NBI na sila po ay naka-alerto na din at nakahanda sa pag-aresto dito po kay Boy Corriente Marcoleta once kapag lumabas na po ang arrest warrant. Ganito naman. Magtatanong naman itong mga ating ilang mga DDS na tulunggis. Sasabihin yung arestuhin ay wala pang arrest warrant. Aba, ganyan ang mga tulunggis. Sa maniwala po kayo sa hindi. Kayong mga mahal kong taga-subaybay, kayong mga DDS, sa maniwala po kayo sa hindi. Sa araw po ng Lunes o araw ng Martes, matagal na po ang Martes na, lalabas po ang arrest warrant nito. Baka nga umaga pa lang, araw ng Lunes ay lumabas ang arrest warrant po rito. Iba po ang patakaran ngayon po ng ombudsman. Mayroon pong hinanap sila na certain of conviction na matibay po na ebidensya. Hindi lang po dati noon ho, ang hinahanap nila ay probable cause. Gabuhok lang o nipis ng ebidensya ay pwede na pong isampa ang kaso. Yung napakanipis na ebidensya noon pwede nang isampa ang kaso. Ba't ngayon ho ay makapal at matibay na ebidensya bago isampa ang kaso ho sa Sandigan Bayan? Kaya't napakadali ho lumabas ang arrest warrant. Probe na po yan. Nangyari kay Bong Revilla, nangyari po kay Jingay Estrada, na ngayon ho ay nakakulong diyan po sa City Jail. 24, 28 hours, 48 hours na po ang pinakamatagal bago lumabas ang arrest warrant. Kay Jinggoy, inabot lang po ng 24 hours. Kay Bong Revilla, inabot lang din po ng 24 hours bago ilabas ang arrest warrant. Ngayon din ho, ang mangyayari dito po kay Boy Corriente Marcoleta, sa maniwala po kayo at sa hindi. Sa ngayon ho, wala pang arrest warrant, araw ng Linggo, araw ng Sabado kahapon, noong Biyernes ho, isinampa ang kaso. Kaya't mga kaibigan, ang sabi ng PNP, ang sabi ng NBI, nakahanda na po kami sa pag-aresto dito kay Boy Corriente Marcoleta. Dahil alam din po nila, Lunes o either Martes lalabas ang arrest warrant ni Boy Corriente Marcoleta. Nako, matindi ho ito mga kaibigan. Kabang-abang ito. Araw po ng Lunes, maraming abangan. Nandiyan po ang paglabas ng arrest warrant ni Boy Corriente Marcoleta. Araw po ng Lunes, bukas, nandiyan din po ang simula ng impeachment trial, paglilitis sa kaso ng impeachment laban ho kay Sara Sayad Lustay. Matindi ho mga kaibigan. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.